Alright mga boss, kumusta po kayo lahat? And again, welcome po sa Cars Journal. Ngayon mga bossing, nagkabit kasi ako ng PIA horn dito sa ating Honda Click. At gusto ko ipakita sa inyo mga bossing, no, kung paano ko ba kinabit, saan ko inilagay, at paano ko winiring. So dito mga bossing, gumamit ako ng dalawang relay, no? Yung isa para sa horn relay, tsaka yung isa naman ay supply ng ating horn relay. So ito mga bossing, no, bakit nga dalawa ba yung ginawa kong relay? At dito ipapakita ko muna kung saan ko ba sinet up yung ating PIA horn. Dito sa may stock na lagayan ng busina mga bossing, yung sa bracket niya, doon ko na rin kinonek yung bracket ng dalawang PIA horn. At ginawan ko na lang ng mga bend, no, para magkasya po. Yung isa dito sa bandang ilalim. Ito yung pinagkabitan nila. Yan yung sa stock horn natin mga bossing. Napaka-spacious pa rin dito sa lugar na ito. At ganyan nga yung naging setup. Medyo hahanapan nyo nga lang ng position at may bend nyo talaga yung kanyang bracket. So yan mga bossing, no, may mga clearance yan. Ang importante kasi dyan, hindi siya nakadikit sa ating fairings. Kasi pag nakadikit yan sa mga plastic at hindi siya gumagalaw, medyo mababawasan yung tunog ng ating busina pagka pinipindot. Kailangan talaga yan kasi nagba-vibrate kasi yan pagka in-on natin yung ating busina. Kailangan mayroon siyang free play ng mga bossing, no. At yung apat na wire, diyan ko kinonek and then nag-merge lang sila at lumabas na dalawa. So ito na mga bossing yung dalawang wire na galing ng ating busina kasi i-split nyo lang naman yan eh. At sumunod naman, itong ating stock na wiring ng busina, ito yung negative positive mga boss, na pagka pinundot yung busina ay tutunog na siya, no. Ang ginawa ko, nilabas ko lang yan, dinugtungan ko lang ng dalawang wire. At ito na nga yun mga bossing, no, i-connect natin yan sa ating relay. So dito mga boss, gumawa din ako ng supply wire galing sa ating battery. Mas maganda kasi mga bossing, no, yung tunog dahil direct doon sa battery yung ating supply. So negative positive, binalot ko siya, pinadaan ko dyan, sinabay ko doon sa mga wire, no, pababayan doon sa ating footboard kasi yung battery natin ay nasa footboard sa ilalim. So dadaan yan sa ilalim mga boss at lalabas dito sa ating battery compartment. Sa ating battery compartment mga boss, dumaloy din yan doon sa wire na kung saan dumadaan yung mga original na wiring sa ilalim. So wag tayo magbubutas dito sa ating battery compartment kasi may available na space naman yan para pagdaanan. So dito sa ating battery compartment mga bossing, dito lumabas yung dalawang wire na panggagalingan nating negative sa positive. So ayan yung kulay blue, yan yung wire ng negative, tsaka yung isang wire naman papunta ng positive, pero dadaan yan mga bossing ng ating fuse box. So yun, naglagay ako ng fuse box, 10 amperes yan, kulay pula. So maglalagay kayo ng fuse box mga bossing after nung positive, no, after ng positive na connection. Huwag kayo maglalagay ng fuse box na lumabas na ng ating battery compartment. Dapat yung fuse nyo ay dito magsisimula sa ating battery compartment para safe, no, in case na magkaroon ng shorted dito sa after nung ating fuse ay safe yung ating motor. At ayun na nga mga bossing, nagkaroon tayo ng sariling supply, no, galing doon sa ating battery ng motor. Sa ganitong setup mga bossing na kukuha tayo ng dalawang supply galing sa ating battery, mas maganda mga boss na dalawa yung gamitin natin na relay kasi na experience ko na before na single relay lang. Pwede naman kasi yan pagganahin ng single relay. Ang problema sa ginawa ko dati na single relay, pag nag-malfunction yung ating relay na ginagamit dahil nga wala magti-trigger off sa ating supply galing ng battery kasi once na close contact na yung ating relay. Nangyayari kasi sa relay yan mga boss, na experience ko na yan, na nag-stuck yung ating relay, no, kahit nahugutan mo siya ng supply o hindi mo siya iti-trigger on, ay nag-contact na siya. Ang nakaka-iskandalo mga bossing dahil bago mo siya mapatay, kailangan mong tanggalin yung supply nung ating battery or
yung papunta dito sa ating horn, no. Para maiwasan yun mga boss, ang ginagawa ko ay dalawang relay, no. Yung isa magti-trigger sa isang relay, no. Kumbaga isang relay diyan, iti-trigger on niya yung supply nung horn relay natin, no, parang ganoon. At kapag naka-off yung ating susi, yung supply na yon, yung supply na relay ay hindi talaga siya mag-on, no, kahit malfunction kasi yung isa sa kanila ay hindi siya hindi magko-continuous yung ating busina, no. Yun lang naman ang iniwasan natin dito. Pero kung okay lang naman sa inyo na magka-problema yung in case magka-problema yung relay ay bubusina siya tapos i-troubleshoot nyo lang. So pwede nating gamitan ng isang relay lang, no. Inuulit ko mga boss, pwede po paganahin yan ng isang relay lang. Pero dito, papakita ko kung paano ko ba ginawa yung dalawang relay, no, to relay setup ng ating PIA horn. At ang maganda kasi dito mga bossing, no, kapag naka-direct yung supply natin galing dun sa battery, mas maganda yung tunog, no, yung output ng tunog ng ating busina, no. Hindi ko lang sure, no, sa ibang nagwa-wiring, no, kung ano ba yung idea nila. Ito gusto ko lang ipakita mga boss kung paano ko ba ginawa. So punta tayo dito mga bossing, dito sa may relay na nasa kaliwa. Ito yung relay na magsusupply dito sa horn relay natin, no. Itong yung red wire natin mga boss, positive yan. Yan yung trigger, no. Kinuha ko yan dito sa may brake light switch ng ating motor. Ito kasi yung brake light switch na yan, yung black wire na yun mga boss, kapag ka-in-on yung susian ay may automatic, may supply na siya ng kuryente, no, yung black wire. So diyan natin itatap yung isang wire ng trigger nung ating supply na relay. So it's either 85 or 86 mga boss, pwede nyo i-connect. So basta isa, positive at saka negative. So once na since na positive to, itong kulay pula, yung katapat niyan, yun naman yung i-connect natin sa negative. So yung negative nito, ito yung black wire na nakikita natin, i-connect nyo sa negative. Dahil meron tayong negative na galing ng battery, so doon na natin i-connect yan mga boss, yung ating black wire. Yan, nakakonect na dito sa wire na kinuha natin doon direct sa battery. So negative siya, hindi tayo nag body ground dito mga boss. Yun lang ang kagandahan dito. Wala tayong body ground na minsan kasi pag poor connection, doon nagkakaroon ng pangit na output yung busina natin. So tapos na tayo sa trigger mga bossing. So ngayon naman ay yung supply, yung 30 tsaka 87. So dito sa ginawa natin, yung yellow wire, siya yung supply, no. Ibig sabihin positive. So dahil mayroon tayong positive galing ng battery, doon ko na kinonek yan mga boss, yan yung may wire, may red wire din na yan. Tapos i-connect natin dito sa may yellow wire ng ating relay. At dito mga bossing, yung green wire na yon, yun yung nasa 87 ng ating supply relay, ay i-connect ko dito sa may black wire na 30 naman ng ating horn relay. So dito mga bossing, sa ating horn relay, meron din siyang apat na relay, yung ating violet tsaka itong pink. Yan yung trigger. So 85 and 86 yan. And yung black wire sa ilalim, yun yung supply, yun yung 30. So proceed naman tayo sa violet tsaka pink mga bossing. Ang gagawin natin dyan ay i-connect natin direct doon sa may original na wiring ng ating horn. So susundan natin yan mga bossing. Ang gagawin natin doon sa may stock na socket ng ating stock na busina ay dudugtungan lang natin mga boss at i-connect natin direct dito sa 85 tsaka 86 na ating horn relay. So tatlo na yung na-connect natin, yung black para sa 87 naman nung ating supply, at yung dalawang wire naman ay paggagapangin natin papasok doon sa may original na wiring. Dito mga boss, ang ginamit ko diyan kasi walang ano yan, no, walang splice. So kumuha ako ng connector galing sa mga sirang socket at idinugtong ko diyan. So tapos na yung wires natin, tatlong wires natin mga boss, yung black para sa supply, and then yung ating pink tsaka violet ay yung sa may trigger naman, and then meron pang isang natitirang green wire. Yung green wire nito mga bossing, ito yung output ng ating 30. Ito yung 87. Yung 87 na yung mga boss, positive yan.
So, i-connect natin yung isa na yan doon sa may papunta ng ating busina. No? Dito sa busina kasi natin, mayroon dalawa tayong pinalabas na wire, so negative, positive. So, yung isa dyan positive, i-connect natin doon sa 87 ng ating horn relay. So, ayun mga bossing, dalawang wire lang papunta sa ating busina. Dahil yung busina natin ay dalawa, so in-split lang yan mga boss. Kaya nagkaroon ng apat na wire. So, negative, positive, yung isang part ng negative sa isang busina, at yung isa naman ay papunta doon sa isang busina. So, ito may natitira pang isang wire. Yung yellow wire na yun mga boss, yung green wire, ay yan yung negative ng ating horn. Kasi yung isa sinupplyan natin na positive galing sa ating horn relay, yung isa naman ay negative, no? Kinonect ko na rin yan direct dito sa dalawang wire na kinuha natin sa battery. So negative from battery yan mga boss. So kaya nagkaroon tayo ng dalawang wires na connect dito sa ating negative supply. Yung isa papunta sa relay, tsaka yung isa naman ay papunta doon sa ating horn. So ayun mga boss, tapos na yung connection natin at dito papaliwanag ko itong ating dalawang relay. Itong nasa kaliwa mga bossing ay naka always on yan once na sinusian natin yung ating motor or in-on natin yung ating ignition key. So ito subukan natin, i-on ko yung ating ignition key mga boss. Ayan, nagkaroon na ng ilaw yung panel. Yung isang relay natin ay magti-trigger on na rin dahil nakakonect yan sa may accessories ng ating motor. So ito, once na naka-on na yung susi, tuloy-tuloy na rin na naka-on yan, yung ating relay na yan. So ito pwede nyo rin gamitin yan mga boss kung may mga MDL kayo, no? Diyan nyo kukunan ng supply. So pwede yan mga bossing, no? Diyan nyo padaanin. Kasi ito naman naka-direct na dun sa ating battery. Ang purpose din nito, halimbawa may ibang accessories kayo, hindi nyo na kailangan balatan yung original na wirings ng ating motor. Kasi yun naman ang iniwasan ko rito. So, ngayon, pag i-off natin mga bossing, titingnan natin. So, ayun, namatay yung ilaw ng ating supply na relay. At pag in-on naman natin, naka-on na rin siya. So, tingnan naman natin yung nasa kanan mga boss. No? Pag pinindot ko yung horn switch, no? Ayan, at ilaw siya at tutunog syempre yung ating busina. At dito naman sa baba mga boss, pakinggan natin kung maganda ba yung output ng tunog nito. Mabilis ko lang pipindutin mga bossing kasi medyo gabi na. So ayun mga bossing, no, maganda yung tunog niya, buo yung kanyang tunog. At lalo kung naka-long press yan. So sobrang ingay nga. At yan mga bossing, no, ito i-organize ko na lang yung mga wirings, itatali ko yan, no, tatago ko rito sa may gitna. At kung nagustuhan niyo mga bossing, no, pwede nyong gawing guide ito. At muli po, maraming salamat sa inyong oras, sa inyong panood. At ride safe po palagi mga boss.